napakamaganda, kumbaga'y kung gaano kaganda yung building na kung saan ay, yung templo na kung saan inatayo yung gusali o templo na kung saan itinayo pa yun ni Haring Sorobon siguro po ano po, sabi nga po ito nga po kung saan ay, nakita po natin na din po nakatayo yung, inner court ano po, yung Holy of Holy ano po, na kung saan ay binabanggit dito. At dito po sa verse 3 sabi nga po ng ating Panginoong Hesus na siya ay nasa bundok ng Olibo, ay palihim nga po siyang tinanong ng kanyang mga alagad. Kaya nga sabi nga po dito, "Kailan po ba mangyayari ang mga bagay na ito? Ano po ang magiging palatandaan ng inyong muling pagparito at ng katapusan ng mundo?" Dito po'y makita po natin ano po, ito po yung, sa itong habang si Jesus po nakaupo dito sa Mount of Olive, ito po yung pinakang lugar na kung saan ay, makikita po natin si Propeta Zecaraya sa Old Testament din po ay nag-predict po siya dito na ang Messiah will stand when he came to establish his kingdom. Ito po yung very place, ito po yung pinakang particular na lugar na kung saan ay, nag-predict o nag-prophesy si Prophet, Zecaraya. Sabi nga po dito makikita po natin sa Zecaraya chapter 14, sa Old Testament po ito, verse 4. Sabi po dito ni Zecaraya, "Sa araw na iyon tatayo si Yahweh sa bundok ng mga olibo sa gawing silangan ng Jerusalem. Magkakaroon ng maluwang na lambak sa gitna ng bundok pagkat mahahati ito mula sa silangan hanggang kanluran. Ang kalahati ay mapupunta sa hilaga at sa timog naman ng kalahati." So ito po yung nagkaroon ng kaganapan na nga po sa pambuhay po at sa pamagitan ng ating Panginoong Hesus. Sabi nga po ito yung kung saan ay, lugar na kung saan naandun na nga po kasama na nga po ng ating Panginoon ang kanyang mga disipulo na kung saan yung kapangyarihan niya ay in-expect po talaga dahil andun nga po yung pananampalataya na sa kanilang disipulo ng kanyang mga 12 disciple ay ini-emphasize po dito ng ating Panginoon. Sabi nga, Jesus, reply emphasize the event that he will take place before the end of the age. So him pointed out, ito po yung pinakikita niya sa kanyang mga disipulo na kung saan ay concern knowing it, na kumbaga hindi naman yung the exact date and more concerned with being prepared. Okay. Sabi nga po kasi doon, pero presay na nga po ang ating Panginoong Sus ng kasama pa siya ng kanyang mga disipulo, ano na mangyayari at magaganap ito nga po na sinasabi na kung saan ay, kung saan ay nangyari, kung saan ay sinabi nga po na kung saan ito yan, yung araw na wala ng matitirang bato sa ibabaw ng kapwa bato, lahat ay iguguho. So ito, sa ating pong kapanahunan, ano po, it is not a concern, huwag po tayo maging concerned na kung saan ang maging concern po natin, ano po, it knowing the exact date and more concern being prepared. Ganito po, kagaya po natin sa panahong ito, yung lagi tayo maging handa sa kung saan ay kung kailanman dumating yung araw na yung sinasabi ng magtatanong ang kanyang mga disipulo, ay tayo sa kapanahunan, tayo ay maging kung saan ay sabi nga, we must not concern about the date but concern being prepared. Lagi tayong maging handa, living God's way. Lagi tayong mamuhay sa kapamaraan ng ating Panginoon na gusto niya at naisin niya. Consistent, ano po, hindi yung on and off, ay ako magpe-pray ngayon, ay ako magbabasa ngayon, tapos mamukat mo hindi. Ay ako dadalo sa gawain ngayon at kailangan mamukat mo hindi nagiging consistent. Ano po? So tayo, salamat sa mga kananayan ngayon, ano po, na kung sa mga pangalang nakikita ko lagi, tayo-tayo lagi nagkakasama-sama every Friday at sa iba pang mga makikita po natin sa mga platform. Yung ganun po ang maging ganap natin na kung saan eh, dahil hindi nga po natin alam, bagamat may mga senyales ng naganganap, bansa sa bansa, nag-aaway-away, makita po natin at maging dito, wag na po tayong lumayo yung kaguluhang nagaganap sa ating bansa. Na kung sa Senado, sa Kongreso, may impeachment, may pagmahal ng bilihin, may mga kung saan ay corruption, this is the sign of the end times, sinasabing ito, ano, ba't tayo pong mga Christian na kung sa hindi naman tayo magmamalaki, kundi ang gagawin po natin ay living God's way consistently so that no matter Jesus came, kung anumang oras dumating siya, na sa kanyang kaluwalhatian, He would claim that we are His own children. Kaya tayo yung kanyang mga anak. He would claim that them as His own. Tayo kanyang aangkinin na tayo yung kanyang kung saan ay
tutugon sa kanyang panawagan. Ano po, sabi dito po sa verse 4, sumagot si Jesus, "Mag-ingat kayo sa mga huwag kayo mag-ingat," sumagot si Jesus, "Mag-ingat kayo na huwag kayong mailigaw ninuman." Ano po, malinaw po ang sinasabi ng ating Panginoon na kung saan ay mag-ingat tayo. Ano po, kaya nga po sa ating pagninilay lagi tayong Bible verse. Sa ating pagbabasa, sa ating pag-share, kailangan hawak ang Biblia, kasama ang panalangin, kasama ang nakikinig sa ating Panginoon, sa tinig ng ating Diyos, at dahil ito po yung weapon po natin na sinasabi nga po sa Efeso chapter 6. Ano po? Salita ng ating Panginoon, ng ating sandata. Dahil alam natin, ang si Satanas ay marami ding alam na salita ng Diyos, kaya gaya nga po ng tuksoin niya, ang ating Panginoong Hesus na mismo salita din ng nakasulat sa Bible ang ginagamit niya. But we need to have a strong, ano po, yung espiritu po natin na kailangan ma-discern po natin ang ating kung saan ay sabi nga po kasi ay na kung saan ay kailangan po nating watch out, no one deceive you. Ano, yun yung sinabi ng ating Panginoon, mag-ingat kayo upang kayo huwag mailugaw ni numan. At dito po, ito po yung naging sagot na ito ng ating Panginoon at kung saan ay kung tayo nga po ay bagamat may nakikita nga po na tayong nagaganap sa iba't ibang lugar kahit dito sa ating bansa, ay na kung saan ay marami na nga po na kung saan ay mga senyales at alam naman natin yon ay ang nais ng ating Panginoon ay we must always prepared. Lagi tayong manalangin, lagi tayong magbasa ng salita niya. Kaya nga po, dito makikita po natin, pag tayo po ay laging konekta sa ating Panginoon, ano po, ay andun nga po makita po natin ang nagaganap, pero hindi tayo na kinakabahan. Hindi tayo, wala tayong takot. Kasi bakit? Naandun nga po yung divine wisdom, yung direction sa ating Panginoon na binibigay po sa atin dahil alam natin na tayo po ay ito ay talagang nakatalaga at magaganap. Ang tayo sa atin lang ay yung bagang binibigay sa atin tayo ng ating Panginoon ng kapayapaan. Dahil meron na tayong karunungan nagmumula sa kanyang Panginoon. Sabi nga po dito, the fact is that whenever we look for a sign, we become very susceptible to being deceived. Kaya nga po huwag tayong tumingin sa mga sinyales, sa mga kung saan pinakikita, kundi ang sabi nga po, huwag tayong pumukus kaagad doon na kung saan ay magpapakita nga po na kung saan ay dapat ang nais lang ng ating Panginoon ay pumokus sa Kanya. Dahil andun nga po, 'pag tayo lagi nakapokus sa ating Panginoon sa Kanyang salita, hindi po tayo madideceive. Dahil andun nga po, nagbabad nga po tayo. Sabi nga po dito sa verse 11 at kung makikita po natin ano, marami ang magpapanggap na propeta at ililigaw nila ang marami. Sabi nga po dito sa 24 ano, inulit na naman yun dito sa verse 14. Kung saan ay sinabi nga nitong verse 14 sa 24, ang sabi din nga po dito ay sa 24 ng 24, verse 24 ng itong ating pinagninilayan. Sabi nga po, sapagkat may mga magpapanggap na Mesiyas at may mga lilitaw na mga bulaang propeta. Magpapakita sila ng kagilagilalas na tanda at kababalaghan upang iligaw kung maaari pati ang mga hinirang ng Diyos. So, hindi po exempted tayo na mahinirang ng Diyos, sabi. Na kung saan ay kaya kailangan po natin na meron po tayong malalim na discernment. Laging batad sa Kanya. Ano po? So, makita po natin dito na the only sure way to keep from being deceived is to focus on Christ and His Word. Sa Kanya lang pong salita tayo nakapokus para hindi po tayo ma-deceive ng kaaway at ng mga false prophet na ito. Ano po? Sabi nga po, the only way, sure way to keep being this, not to keep, not, the only sure to keep from being deceived is to focus on Christ and His Word. Don't look for a special sign. Huwag tayo kung titingin sa mga kunsay, sa mga sign na kunsay ipinakita, and don't spend time looking for other people. Huwag po tayong tingnan yung mga kung saan ay kung saan nga po mga false prophet na kung saan ay sila po ay ginagamit ng kadiliman, bagkos ang makipokus po tayo, look at Christ. Sa kanyang mga sinasabi, sa kanyang mga salita, doon lamang po tayo po focus upang hindi po tayo ma-deceive ng kaaway.
Kaya po ito'y kailangan po natin yung sinasabi natin discernment, wisdom, yung kung saan may empowerment, the Holy Spirit, para nga po dito sa panahong ito na kung saan, ito po kasi nga chapter 24 ay talagang ito po yung kung saan ay nagpapakita na kung saan ay yung pa sinasabing end times. Ito po yung chapter 24 and chapter 25, na andun na kung saan may pagpapakita nga po o dito sa buong chapter 24 na kung saan ay pinakikita dati dito ay yung second coming po ng ating Panginoon. Ano po? Kaya nga po ito yung mga nagaganap na sa mga susunod na verses na ating mapag-aanililayan. Kaya nga dito sa ating hanggang 8 na ito, sabi nga po ay ang lahat ng ito'y pasimula pa lamang ng ang mga paghihirap. Kaya makita po natin biblically nakasulat po 'yun at ngayon po kita po natin pagmahal ng gas, dahil may giyera, kaguluhan sa iba't iba na kung saan ay sa iba't ibang lugar na kung saan ay pero kung makikita po natin dahil atang kita pamilyar tayo sa nagaganap, makikita po na natin na God is in control. Siya pa rin ang nagkokontrol sa lahat ng sitwasyon. Kaya ito po yung dapat bilang isang mga kababaihan na kung sa'y ginagamit at nag-aaral ng salita ng ating Panginoon, ito lang po yung makita natin, ano po, na kung saan ay tayo po, don't look for special sign and don't spend time looking for other people. Huwag nating tingnan yung ibang tao, lagi na lang sa sarili natin, si Kristo ang ating dapat tingnan. Yung tinig niya ang lagi nating mapakinggan sa pagitan ng ating pagninilay ng kanyang salita na kagaya ng ginagawa po natin. Lagi po nating paghandaan lagi. Ano ba yung gustong ipahiwatig sa atin ng ating Panginoon upang sa gayon, mga kapatid, hindi po tayo madisip ng kaaway. Sabi nga po maraming paalala po dito sa chapter 24 ng Mateo, pagpapakita sa huling panahon. At ito po'y dapat masundan po natin. Ano po, sa pagninilay po natin ito, makita po natin kung gaano kung saan ito po ay pinopresiya ng pinrapisay ng ating Panginoon habang siya ay andito pa. At yun po, siyempre, nakasulat sa Biblia, magkakaroon ng kaganapan. But still, He is a God of control for everything as long as na tayo po ay nakaangklas sa Kanya sa pamamagitan ng Kanyang salita at ng ating panalangin sa Kanya. Pagtuloy na kung saan ay ibigay po natin na kung saan to spend time sa mga bagay-bagay na ginagawa ng tao basta tayo po ay nakapokus lamang sa Kanyang salita, sa pananalangin, sa sa small still voice ng ating Panginoon, yun po ang ating pagtuunan. Maganap man po yung mga senyales na ito, alam natin yun, magaganap. Pero andun nga po yung kapanatagan in spite of everything. Kasi nga po, yung ating Panginoon ay siya po yung kung saan ay Diyos ng kapayapaan at sa ating kung habang tayo po ay nagtitiwala sa Kanya, patuloy na ibibigay niya sa atin yung kung paano nga tayo dumadalangin kasi marami pong pangako sa atin ng ating Panginoon, ano, 'di po ba, na kung saan ay, yun po yung panghahawakan natin, ano, na kung saan ito yung kung sinasabi natin na punihan tayo ng perfect peace. Sa kabila ng nangyayari, ay talaga maganap po sa atin yung kapayapaan dahil yung na may sinabi ng Isaiah 26:23 na sabi ng ating Panginoon, "He will keep you in perfect peace whose mind is stayed on you because you trust Him." Tayo po'y nagtitiwala sa Kanya, kaya anumang maganap, mayroon tayong kapayapaan sa puso natin. Wala po tayong, sabi nga po, ilang beses sinasabi ating Panginoon, "Don't worry, no worry." Ano po, na kung saan ay, 'wag tayong daw pong mag-alala dahil ang Diyos po natin ang may kontrol sa lahat ng sitwasyon. Magtiwala lang po lagi tayo sa Kanya. Andun nga po mga kapatid, marami pa tayong mauunawaan dito sa chapter 24 na ito ng Mateo. At ito po ay nakasulat din po sa Marcos at Lucas na kung saan paghahanda, nakatala sa Biblia upang paano natin paghahandaan ang pagdating ng ating Panginoon at bago siya dumating, marami pang mangyayari at magaganap. At yun ang dapat nating paghandaan. Hindi tayo matatakot dahil alam natin ang Diyos natin ang panig sa atin at sino ang makakagalaw sa atin. Walang sino man ang makakagalaw sa atin. Kaya sa makananayang narito, patuloy po tayong kumapit sa salita ng ating Panginoon. Patuloy nating pag-aral at pagnilayan ng kanyang salita upang po dumating po yung mga balang ito na kung saan ay mababasa pa natin sa mga susunod na at ating pag-aaral, ay tayo handa. Hindi tayo
natatakot. Magkaroon tayo ng banal na takot sa Panginoon, pero hindi yung takot na kung saan ay pangmundo, kundi yung banal na takot ang dapat mataglay natin, banal na takot sa pagsunod sa kalooban ng ating Panginoon. Kaya ayun po, ah, inano ko lang po kasi nawala na, hindi na yata nagbalik ang ating kapatid. Ito lang po yung aking pang napagnilayan habang siya din po ay nagshi-share, at binasa ko na din po kasi ito kanina. So ito po yung nakita ko ano, na kung saan ay, sa ating pagnilay, kasi nga po 'pag tayo may ganitong mga pag-aaral ay binabasa ko na din po, at ito po yung aking nakita dito, ano po, sa pagtatanong ito ng mga disipulo sa senyales ng kanyang pagbalik, ay sabi nga po ng ating Panginoon, "Watch out and no one deceive you." Lagi po tayong magbantay, mag-ingat kayo, huwag mailigaw tayo ninuman. Yan, praise God po, salamat sa Panginoon. Tayo po'y manalangin. Ama namin nasa langit, salamat po sa buhay ni Sister Selina, Panginoon. Bagamat andun nga po, baka po nawalan siya ng signal sa kanyang gadget. Ikaw po magpala sa kanya na kung saan ay andun ang kanya naman po kasabikan na ikaw po ay mapaglingkuran, kaya bilason po siya sa kanyang kinalalagyan. Ikaw po ang magpala, ikaw po ang pumalinga. Andun nga po, O Diyos, bagamat siya po ay nasa Middle East, na kung saan ay kapag, naandun po, Panginoon, na ito po ay mga Muslim country, pero salamat sa buhay niya na kung saan nakakasama namin lagi siya, nakakapagpasalamat, laging hindi niya iniiwan ang ganitong gawain. Kaya i-bless mo po siya, Panginoon. Patuloy mo siyang samahan at gabayan, maging ang kanyang sabay at ang bawat isang narito din po, Panginoon. Patuloy ka po ikaw magpala, kumaliga, at patuloy mo patatagin ang mga kananayang ito. Patuloy nga po, O Diyos, na ikaw po ang magbigay ng wisdom and knowledge to each and every one of us, at patuloy na tapang at talinong nagmumula sa iyo. Tapang at talino na ikaw ay masunod, tapang at talino kung paano kami makakasunod sa iyong salita, sa iyong ginawa, Lord Jesus, at sa iyo pang naisin sa bawat buhay po namin, O God. Mightily and boldly, Panginoon, gamitin mo ang mga kananayang ito, kababaihang ito, sa kapanahunan, O God. Sa panahong ito, na kung saan ay meron na nga po mga senyales na kung saan ang iyong mga muling pagbabalik, O Lord Jesus, ay naandun nga po, marami lang po nagaganap, pero sa iyo pa rin kami nakatuon, O God. Sa iyo pa rin kami, Panginoon, nananalig at nagtitiwala. At patuloy nga po, O Diyos, sa karunungan at kaalmang pinagkakalooban sa iyong mga anak, hindi walang sino man na makakadisib sa amin, Panginoon. Maging ang mga false prophet na yan, Panginoon, na mag-a-arise, you will keep us, Panginoon. Kami po iyong iingatan, poproteksyonan, na hindi kami ma-deceive, hindi kami madaya, dahil meron kaming kapangyarihan, meron kaming wisdom, meron kaming salita, na kung sa'y aming pinangahawakan at pananampalataya at pananalig sa iyo, Lord Jesus. Lord, sa iyong kapuri at pasasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. God bless po sa bawat isa. Yan na po ang ating Amen. kapatid. Amen. Thank you po, Pastora Ami, sa napaka-bless din pong mensahe na ibinaba po ng ating Panginoon sa pamagitan po ng iyong buhay.